Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pagkikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang manguna sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Ray Anthony Yacco. Magsitayo po tayo. Ikinalulugod po namin ang inyong pagkikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang manguna sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Ray Anthony Yacco. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin. Patuloy nating ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon. At tayo ay nasa ika-4 na linggo na. At ang ika-4 na linggo ng pagkabuhay ay tinatawag nating linggo ng mabuting Pasko. Sapagkat pag-inilayan natin ang Panginoon bilang ang ating mabuting pastol. At dahil ngayon ay linggo ng mabuting pastol,
nilalaan din natin ang linggo na ito para ipagdasal ang bokasyon sa pagpapari at pagiging relihiyoso. Idalangin natin hindi lang dumami, kung hindi tumaas ang kalidad ng mga pari at mga nagpapari. Nanawa ang mga pari ay patuloy na maging inspirasyon sa lahat, lalo na sa mga kabataan na nakakaramdam ng tawag mula sa Diyos. Kaya ito ang ating idalangin sa ating pagdiriwang ngayon. Sa ating paghahanda sa pagtanggap sa Panginoon sa pagdiriwang na ito, muli tayong humingi ng tawad, lalo na sa mga pagkakataong hindi tayo nakikinig sa tinig ng ating mabuting pastor. Kapag sinusunod lamang natin ang ating kalooban, hindi ang kalooban ng Diyos, humingi tayo sa Kanya ng patawad. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming mabuting pastol na handang ialay ang iyong buhay para sa amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, hatid mo sa amin ay kaligtasan at kapatawaran ng aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang mabuting pastol na umaakay sa amin sa luntiang pastulan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na buspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling,
Talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyo, mga tagapagpayo ng bahay. Ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamatan ng Diyos na Panginoon, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa puon, magtiwala ako. Kaysa panaligan niyang mga tao, higit ko ang mabuti ang pagtitiwala sa Diyos. Kaysa pamunuan ang ating asahan, batong nating inanggihan, siya ang naging saligan. Aking pinupuri ka, O Panginoon, yamang pinakinggan, dininig mo ako at pinagtagumpay. Ang batong natakwil ng mga tayo na tirang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamala sa iyong Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Batong nating inanggihan, siya pa naging saligan. Ang pumapalingko sa ngalan ng Lord ay nagpapalain, magmula sa templo, mga pagpapalay kanya tatanggapin. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako ay nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay iyaya, o pasalamatan ng Diyos na po. Pagkat siya ay mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Batong nating inanggihan, siya pa naging saligan. Batong nating inanggihan, siya pa naging saligan.
sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po tayo. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasa ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa, at ako naman ay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito ay minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay, upang ito ay kunin kong muli. Wala nang makakakuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo. Kung hindi tayo desidido
na maging mabuting pastol, huwag tayong umako ng responsibilidad. Kung hindi tayo seryoso na maging mabuting pastol, magdalawang isip kung tatanggap ba tayo ng responsibilidad o hindi. Tuwing tayo ay umaako ng responsibilidad, tayo ay umaako rin sa papel bilang pastol. At para magampanan natin ang responsibilidad natin, kailangan disiplino tayo na maging mabuting pastol. Kung wala tayong plano maging mabuting pastol, na huwag nga tayo umako ng responsibilidad kasi pagka wala tayong intensyon maging mabuting pastol, ay magiging mediocre lamang tayo sa ating pagganap ng responsibilidad. Ibig sabihin, hati ang kalooban. Yung pagganap natin sa responsibilidad, hahanapin lang natin o hahangarin yung pinaka-content na pwede nating magampanan. Hindi buo, hindi lubos yung ating pagtupad. Half-hearted, hindi wholehearted. Makukontento lamang tayo sa minimum. Hahanapin lang natin yung convenient and easy for us. Pagka hindi mabuting pastol ang ating layunin, yung mga responsibilidad natin ay hihilahin lang natin ang ating mga paa. Napipilitan ang ating kalooban. Kahit pipitsugin lang yung resulta ng ating trabaho, matutuwa na tayo. Kasi ayaw nating mahirapan. Ayaw nating magsakripisyo. Yan ay kung ayaw nga o wala tayong intensyon na maging mabuting pastol sa pagtupad ng ating responsibilidad. Gayun din naman, kung hindi tayo seryoso na maging mabuting pastol, huwag nga tayong tumanggap ng responsibilidad kasi gagamitin lang natin yung kapangyarihan at impluwensya na kakabit ng ating responsibilidad para sa sarili nating interes. At alam natin yan. Yung mga minsan binibigyan ng responsibilidad pero wala namang intensyong maging mabuting pastol, o sarili lang ang iniisip. Magpapalaki lang tayo ng tiyan, magpapayaman, bubusugin ang sarili. Gagamitin ang iba para sa sariling kapakanan. Aabusuhin lang natin ang kapangyarihan at ang impluensya. Imbis na gamitin ito para makapaglingkod ng lubos. Kaya kung hindi tayo o hindi walang intensyon tayong maging mabuting pastol, lumayo-layo tayo sa pagtanggap ng responsibilidad. Ano nga ba ang mga katangian ng mabuting pastol? Ito yung makikita natin sa Panginoon. Dalawang katangian ang mabuting pastol. Yung pag-ibig ng mabuting pastol, it is costly and unconditional. Yun yung dalawang katangian ng pagmamahal ng mabuting pastol. Yung una yung costly. Mahal kung magmahal ang Panginoon. Ibig sabihin ay binibigay niya ang lahat. Ang pinakamagandang larawan ng costly love of the Good Shepherd ay kapag nawawala yung tupa. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, naroon yung the lost sheep. Pag nawawala ang tupa, hahanapin niya ng pastol. Kahit saan pa siya mapunta. Iiwan niya yung 99, and that is very costly. Iiwan yung 99 just to search for the lost one. Tatahakin niya ang kabundukan, lahat ng panganib mahaharapin niya, makita lamang yung nawawala. At kapag nakita niya yung nawawalang tupa, nasa bangin, aabutin niya kahit naroon yung panganib sa kanyang buhay. At pag nakuha na niya yung tupa, papasanin sa kanyang balikat. Na magandang image yung pinapasan yung tupa sa balikat. Akala lang natin ang cute-cute sa mga picture. Pero mahirap magbuhat ng tupa
Lalo't nandoon ka sa kabundukan, para kang nagpasan ng isang sakong bigas. Ganun ang karanasan ng mga nagpapasan ng tupa. At tatahakin niya ang mga bako-bakong daan, matinik na daan, para ibalik yung tupa. At pagdating doon sa pastulan, magse-celebrate siya, hindi alintana yung pagod at hirap na kanyang dinanas. Kaya pag ninilayan natin yung pastol na may pasan na tupa, it illustrates to us the costly love of the Lord for us. Kung magmahal ang Panginoon sa atin, todo bigay. At sa ating Ebanghelyo nga, ang sabi niya, siya ang mabuting pastol na handang ilaan ang kanyang buhay para sa atin. Everything He will give up for the sake of, for our sake. Yun yung costly love of the Lord. Secondly, unconditional. Pag nagmahal ang Panginoon without conditions. Kahit magkasala pa tayo, hindi mawawala ang pagmamahal niya sa atin. Kahit hindi natin mahalin ang Diyos, mamahalin pa rin natin siya. Mamahalin pa rin niya tayo. Minahal tayo ng Diyos nung panahong makasalanan pa tayo. That's how unconditional God's love for us. Kahit sa panahon ng kataksilan, hindi na bago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Madaling magmahal kapag katapat yung minamahal mo. Pero pag nagtaksil sa'yo, yung minamahal mo, nandun yung challenge of loving unconditionally. Yung mga katangian ng mabuting pastor, nasa ating lahat naman yan. Likas sa atin yung mabuting pastor. Kaya nga, sino man, halimbawa, na maging nanay o tatay, kahit siguro sabihin natin, masama o salbahe ang taong yan, pero minsan siya ay maging nanay o tatay, lumalabas yung kanyang pagiging mabuting pastor, unconditional love, and costly love for his or her child. Di ba yung mga magulang, maraming magulang dito, nung isinilang ang inyong anak, nung likas na lumalabas sa kalooban natin, yung katangian ng mabuting pastor. Yung mga nagdidesisyong pag-asawa, yung mga nagmamahalan, di ba sa sobrang pagmamahal, sa kasal, anong pinapangako nyo? Unconditional love. And also costly love. Sa hirap at ginhawa, sa kalusugan o karamdaman hanggang kamatayan. At yung pangako na yan na ginawa ninyo ng kasal, hindi naman siguro pangbobola yun. It comes from the heart. Ganon pag naranasan natin yung pagmamahal. Pag may minamahal ka at minamahal ka rin, lumalabas yung mga katangian ng mabuting pastor. Kaya nga hindi natin kailangan mag-trying hard to become a good shepherd because it is natural to us. Kaya lang may mga nangyayari sa buhay natin at meron mga sitwasyon na minsan yung mga katangian ng mabuting pastol na tatapunan. Yung unconditional love natin nagiging conditional. Yung costly love natin nagiging cheap. Natatapunan. Kaya kung meron mang hamon sa atin ang linkong ito, no? Allow the qualities of the Good Shepherd to emerge, na palutangin natin at pamayamihin yung mabuting pastor. And one way for us to maintain the qualities of the Good Shepherd is for us to be in touch with Him who is our Good Shepherd, the Lord, Jesus Christ. If we are rooted in prayer, then most likely the qualities of a good shepherd will emerge in us. Kaya kahit medyo masalimuot yung relasyon natin, paiiralin natin yung unconditional and costly love. Kahit nagtaksil yung minamahal mo, makukuha mo na magmahal unconditionally and costly. Kahit malaki yung demand ng pagmamahal, maaari mong gawin.
if you are rooted with the Lord who is our good shepherd. Sa linggong ito ay linggo ng pananalangin para sa bokasyon ng mga pagpapare. Madalas, pag nagdarasal tayo for vocation, ang pinagdarasal natin, quantity. Panginoon, sana dumami ang mga nagpapare. Let us not only pray for quantity. Kasi ang Panginoon naman alam kung gaano karami ang dapat niyang ipadala. At naniniwala ako na ang Panginoon hindi nagkukulang ng pagpapadala ng mga dapat maging pare o relihiyoso o leader ng kanyang simbahan. Instead, let us pray for quality of those who are priests already. Siguro yun ang maging sentro ng panalangin natin sa araw na ito, na yung mga pari na ay maging inspirasyon sa mga kabataan na nakakarinig ng palagay ko yun yung mas mahigit na dapat nating ipagdasal. Naniniwala rin ako na siguro kaya konti ang mga nagpapari ngayon, baka hindi na kami inspiring to young people. Buhay namin, sinasabi namin, baka hindi na nagbibigay ng inspiration. Kaya nga, if there is one thing that we should pray for today, for priests to become source of inspiration. Naniniwala ako maraming kabataan naririnig yung bokasyon na yan. Kaya lang marami ang naudlot. Baka na-discourage, na-disillusion because of our example. Kanina bago magsimula yung misa, we prayed for all the priests. So today, keep on praying para tumaas yung quality of how we live out our priesthood. Pero wag nyo lang kaming sisihin. Bakit konti ang nagpapare? Yung community rin is a big factor. So we also pray for Christian communities, parishes, families. Yung pamilya malaking factor para yung isang kabataan ay marinig ang tinig ng Diyos. Yung bang pamilya natin ay madasalin pa rin. Yung bang pamilya natin ay Kristiyanong pamilya bang matatawag? Yung mga communities natin at mga parokya, are we example of a good Christian living? So today, we pray also for families and Christian communities that they may become sources of inspiration for young people to hear the vocation to serve the church as a priest. Kaya sa pagpapatuloy natin ang ating misa, hilingin natin sa Panginoon maging mabuting pastol tayo sa ating mga responsibilidad. Hilingin natin na maging mga kasangkapan ng inspirasyon ang lahat ng mga palit. Amen. Tayo po tayo. Amen.
ginagabayan at iniingatan ni Jesus ang mabuting pastol na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Lubos na nananalig sa kanyang pag-ibig, manalangin tayo sa kanya at ating itugon, Jesus na mabuting pastol, dinggin ang aming panalangin. Jesus na mabuting pastol, dinggin ang aming panalangin. Para sa simbahan, nakawan ng Diyos dito sa lupa. Nawa, tuwi na siyang maging halimbawa ng pagkakaisa, pagtutulungan, at pagmamahalan sa pangangalaga ng mga kinatawan ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, nawa sila'y maging mabubuting pastol, lubos na tapat sa kapakanan at kaligtasang walang hanggan ng kanilang kawan. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga tapat na laiko, nawa mahalin nila ang kanilang mga pastol at malasap nawa nila ang masuyong kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng mga ito. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng magulang, guro, at ibang taong may pananagutan sa iba, nawa lagi nilang alalahanin ang kahalagahan ng kanilang tungkulin at tukdin ito ng buong katapatan. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin ang aming panalangin. Para sa kalalakihan at kababaihang Katoliko, tinatawag sa pagpapari o buhay relihiyoso. Nawa, bukas palad silang tumugon sa paanyaya ng Panginoon at ihandog ang buhay nila sa kabutihan ng bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pagsariling kahilingan. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, dinggin ang aming panalangin. Panginoong Jesus, mabuting pastol, mangibabaw nawa ang mga katangian ng mabuting pastol sa pagtupad namin sa aming mga responsibilidad, lalo na ang aming mga Kristiyanong responsibilidad. Nawa matuto kaming magmahal ng walang kondisyon at magmahal ng buo at lubos. Hinihiling namin ito, ikaw na nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Nagawinawa ng Panginoon itong pag-aalin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay salamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan, at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Tayo po tayo. Inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo silang patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at palindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama ayon sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Hinihiling namin kami iadiyas na ang masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Peace be with you. Narito ang Panginoong Jesucristo, ang mabuting pastol, ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, ikaw karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na. Para sa kaayusan ng komunyon, sisimulan natin ang pagbibigay ng komunyon sa mga nakaupo sa unang hanay ng upuan at sunod-sunod na hanggang sa ulihan. Nakaupo, nakatayo na tayo, may mga ushers na gagabay sa atin. Sa mga hindi nakasunod sa dress code, may mga shawls po na ipahihiram at ibalik na lamang po sa ushers pagkatapos tumanggap ng komunyon. Salamat po.
Please kneel. Together, let's pray the prayer for vocations. Lord, help these young people so that they may be free, not slaves, so that their hearts be for you only, so that your call may be heard and bear fruit. Enter into their hearts and give this indescribable and glorious joy that belongs to every person who follows you closely. Dispose them to listen to your voice that rings out in the church, that they may understand what their vocation is. Allow them to be transformed interiorly by your words, which are spirit and life. Help us to participate in a communal journey that is able to release the best energies in us and around us. May Mary, your mother and ours, also say to us, do whatever he tells you. Amen. Please stand. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin. Kaya't kami kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumana upang kaming lahat ay iyong maligtas, marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sandali po namin hinihiling ng inyong pansin. Ang ating koro ngayong umaga, ang Pax Christi, ay naghahanap ng mga miyembro. Sa mga interesadong maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagkanta, maaari lamang pong lumapit sa kahit sinong miyembro ng Pax Christi. Maraming pong salamat. Hanggang na po natin ang huling pagkabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo at maging mabuting pastol sa inyong kapwa at sa pagtupad ng inyong responsibilidad. Salamat sa